Next, Jimmy. Sunshine Francisco from the Philippines. Sunshine, relax konti yung arms, ha? Very good. SEA Games, Worlds, very good. Olympics. Nakakampante ka. Last chance mo na to sa Olympics. Yung iniisip mo, ilang araw lang yan. Weeks or months. Pero to, ang tagal na nito sa akin. Ina. Gago, buntis ako. Yeah, I heard you. How are you sure that's right? Gago ka ba yun talaga yung sasagot mo sa akin? Huy! Gago! Tangina mo, wala kang kwenta! Di ba may qualifiers ka pa? In 2 months na yun, di ba? Ba't di kayo napunto? Sabi na kasi, puputok niya sa labas, so ako lang. Tinutulong ng pamparegla. Bawal yan dyan. Slick. Labag yan sa batas. Lalong-lalo na labag yan sa batas ng Diyos. Sige na, ikaw na nga! Pang-aalaman na lang! Ito, laban na ng pagod. Hindi mo mananalo. O, eto! Harder! Good! Very good! Drown out the noise. You're sunshine. Olympian. Okay? Salmong tugunan. Paano kapag... Sorry sa abala. Pag yan, hindi ba yan? Ay, salmong tugunan. Paano kung yung mga batchmates mo ay pag-graduate na, pero ikaw ay napag-iwanan? Oh my God. Magna 9 years. Magna 9 years. Siguro, pero hindi naman ata. Ano to, Santayani at Santo Atom yung pinagdulugan niya. Mukhang malaki-laki yung tulong na kailangan niya. Okay. Tugon? Santayani at Santo Atom, tulungan mo po kami. Yes. Ay. Thank you naman. Talagang nasa Excel. Pasok siya eh. Gustong makilala ni Direk Loren. Okay, ang ating mga guests ngayon ay debut nila. Tapos 18 years old sila today. Debut nila sa Ang Walang Kwentang Podcast kasi meron silang series sa New and Improved na I1. Yes. Bakit siya new and improved? Kasi dati, no? Hindi naman sa sinisiraan ko yung I1. May I1 ka ba dati? Wala. Pero umano ka muna. Kasi yung I Want dati, ang pinagagamitan ko ng I Want dati, nanonood ako ng volleyball. Connected. Taray, nasegue ko. Pero totoo nga. Nanonood ako ng volleyball. Sa I Want ako nanonood ng volleyball. So, pwede kasi mag-replay doon, di ba? Pero yung I Want, ito naman na bago na nga nila. Dati kasi sa I Want, pag nag-pause ka, pause. Back to zero. Para magbabanyo ka. Pagbalik mo, hindi ka back to zero, back to home. Salmong tugunan. Paano kapag... Ganon ang I Want. Back to home, tatype mo ulit, UAAP, volleyball, hanapin mo yung game, LaSalle versus UP, ganyan. Tapos pupunta ka. Tapos, hahanapin mo na naman yung ano. So, wag ka talaga magbabanyo. O, pinadali mo yung laptop mo. Ganon yung I Want. Tapos, dati, so sobrang frustrated ako. Minsan sinasabi ko naman dun sa mga, kasi taga-ABS naman ako dati. Baka kaya in-improve yung I Want para sa'yo. I think. Oo. I think. Nakikinig talaga ang I Want. Kasi nagtulfo ako eh. Nagtulfo ako. Hindi, sa sobrang frustrated ko. Kasi di ba pag nanonood ka ng sport, dapat dire-diretso mat. Pag nag-pause ka, sana man lang di pupunta ng host. Akala ko ba dire-diretso? Ba't kailangan mo mag-pause? Kinakabahan ako eh. Kasali ka ba? Diba? Sa time out, ma. Tubig-tubig din. Anyway, sa sobrang frustration ko, nag-email ako sa I Want. Seryoso yan? Oo, in-email ko yung I Want. Oh. Frustrated I'm so frustrated by the interface. They lost another customer. Pero ngayon, bago na yung
I Want. Sobrang bongga na niya. As in, magugulat ka. Pag ako, di nagulat Punta ka, pero iba na yung logo niya, bago na yung interface. As in, ang ganda niya, nakakasyala. Bakit kaya hindi nila ginawang I Need? Von, pakitanong. Pero ngayon, ang ganda na I Want. Una, kapag nag-pause ka, pagbalik mo, nandun pa rin tutuloy. naman. Hindi na mag-go-home. Tapos naka-separate na siya into different categories. Like horror. Yun. Meron tawa, halakhak, horror, gigil. Ano yung mga nasa gigil? Mga thriller. Si Von talaga yung dahilan ba't nag-improve ang Yes, I think. Congratulations sa ABS kasi lalaban talaga siya sa mga ibang platforms, yung I Want. At kasama sa New and Improved I Want, ang bagong show na Love at First Spike. Yes! Hindi na para mag-spike ako. Paano yung spike? Pero Sigaw ko muna ng mind. I think sa height ko, parang panglibero ako. Pancake. Si Lance ay libero. Kasi sa international, it's libero. Libero. Okay. It's not liberty. Liberty. Walang alam. Alam ko lang mine. Yes. So, pakilala muna tayo with our guest na first time sa Ang Walang Kwentang Podcast. Okay ko muna. Kita mong ang daming haba ng kinwento ko eh. Ako si Tonette at mahilig talaga ako sa volleyball. At feeling ko nahilig ako sa volleyball nung era pa na freshman pa lang si Eliza Valdez. Pero even before that, sino tong nasa FEU? Si ate... Mikey Kuwangko. Dakis! Rachel Ann Dakis. Okay. Nung level pa na yon, tapos Studio 23. Target market ko si Ivan. I think Ivan, mamaya magbayad ka. Mag-entrance fee ka. Yon, that's me. O, si Lance na. Ako si Lance Reblando. I play the role of Diamond Hernandez. Si Diamond ay isang trans woman na member ng Boys Brixton volleyball team. Hindi para maging pangalan mo, Diamond. Yeah. Diamante ako, gano'n. Ako po si Rain Parani. I play Farah Salcedo. Isa po siyang varsity volleyball player sa Girls Brixton Hawks volleyball team. Siya po ay spiker. So, ayan, she's an instrument sa pag-bridge ng gap sa mga people who are still not educated yet sa LGBTQIA+ community. Yeah. Interesting. Ako po si Sean Tristan and I play the role of Jared Aragon. Siya po yung team captain ng boys volleyball team and siya din is a proud member of the LGBTQIA+ community. Hi! Ako si Ivan Payawal. Ako po yung bidas. Huh? Ikaw si Spike? Sabi mo lang sa Hindi, ako si Ivan Payawal. Nung 12 years old ako, naging varsity volleyball player ako. Pero inalis ako ng nanay-tatay ko sa volleyball team dahil lahat ng teammates ko bakla. So akala nila magiging bakla ako. Ang hindi nila alam, bakla na ako. At ngayon, alam na ng buong mundo. Direct pa-TikTok! Ang ganda, no? Sabi ko na nga. Nung nakilala ko si Ivan, sabi ko bakla to. Okay, ako si JP and I play the role of... Ako si JP at hindi ako nakapag-volleyball noon kasi pang bakla siya. At yun ang i-break natin na paniniwala. Hindi, never ako nakapaglaro academically. Ano? Kapag sa school, ano? I mean, nag-volleyball ako with friends outside. Pero sa school, ano ba to? Parang ibang sport pa kaya ka tinanggal. Bakla. Pero with friends, nakakapag-volleyball naman. Pero ang alam ko lang nga doon, mine. Or yours. Yours. Pwede nga yun. Iyot. Iyo to, pero... Sa iyo to. Ayan. Parang hirap kausap. Parang kasi... Ba, JP? Iyo to. Alam mo naman, sa iyo to. Direct JP, sa iyo to. Gano'n. Ang haba, ma. Dumapag na yung bola. At ito ang Walang Kwentang Podcast. Powered by I Am Rentals. Featuring...
Featuring Love at First Spike. Yes. Mag-hello muna tayo sa ating live audience dito sa... Ano ba yun? Hindi mo lang nag-ingay para malaman naman. Ang dami natin dito. Iyo to. Iyo to. 86,000 tayo dito sa loob ng Basta Cafe. Sobrang guys, again, dami. huwag kayong magtulakan. Huwag po magtutulakan. Lahat po makakapagpa-picture. Lahat po talaga. Yes. Respeto. Ay, ilan tayo sa Zoom? 105,000 tayo sa Zoom. 105,000. So, malamala 200,000 tayo ngayon. Okay, ito na yung letter. No name. Hi mga ka-MS, Santayani at Santo Atom. Tulungan niyo po ako. Di natin na-explain yung mga santo-santo. Ay, oo nga pala. Okay ko na yan. So, meron tayong Google Form sa Ang Walang Kwentang Podcast after Podcast Chikahan kung saan pwede kayo mag-send ng mga letters addressed to mga santo at santa na kinanonize namin. Kaya medyo na-delay yung bagong papa. Yes. Kasi inano natin. Medyo na-busy siya kasi parang turning over ba? Siyempre, mas importante to. So, si Santa Angge for sex, si Santa Jolens for love, Santa Yani for school, education, tama naman, school, and Santo Atom for career. Santa Lina career. Yes. Si Santo Atom yung mga nababurn out sa trabaho kasi nung gines namin si Atom Araulio, parang gusto niya mag-resign sa lahat. Joke lang yun kung makanonood si Atom. Sige, ito ay Santa Yani and Santo Atom. So I think yung problem niya ay about school and pagka-burnout. Hi mga ka-MS, Santayani, Santo Atom. Tulungan niyo po ako. Gusto ko lang pong mag-share. Hehe. Ito yung medyo denial pa siguro siya na malungkot siya. Bukas ng graduation ng original batch ko. So, nasend yung letter ng July 2, 2:30 p.m. Tara, may oras pa. Recent. Recent lang. Kasi nga graduation season. Oh, yes. I'm so happy for them, but at the same time, may kirot sa puso ko. For context, I'm a 22-year-old nursing student. Currently, 3rd year na ngayon, pero supposedly graduating na. I took a 1-year leave of absence last academic year because I had to help my sister achieve her dream. She was on her intern year back then kasi which was magastos. Also, 3rd year nursing din yung pinakamagastos. Bakit? Bakit? Duty. Taray. Want to explain it further? Bigyan natin ng mic. May mic pa ba tayo? Sa magastos kasi kailangan lahat daw ng vaccine. Ba't hindi pinavaccine ng mga magulang ng bata? Tigdas. Beke. May vaccine ba for Beke? I think kung meron, hindi naging effective. Kasi bakit ang dami mga batang may asul-asul dito? Nagkaroon ba kayo nun yung Tina dito? Hala, si Rain hindi siya nagka-Beke. It's about time. Just wait for it. Wait for it. Pero parang lahat nga ng mga bata, parang dadaan, tigdas, bulutong, Beke, at pag-ibig. Walang vaccine. Ang lungkot. Additionally, my sister and my dad wasn't in good terms back then. No one coerced. Taray, coerced. I really love that word. Or asked me to take the LOA though. It was my sole decision, yung pagtigil. Okay. I didn't want my sister to give up on her dream because it was her dream. I was happy to help, walang pagdadalawang isip. During my LOA, I worked in a BPO. I took calls for 5 months, then got promoted to SME. Subject matter expert. Ang ganda. Ganda. Ikaw, Ivan, kung meron kang subject matter na expert, ano yun? Pumasok sa utak ko parang hindi ata siya pwede. Okay lang yan. Tayo lang naman. Oo, tayo manonood dito. Expert? Bastos ba yan? Parang kay Santa Angge dapat yung letter. Sagutin mo na. Expert sa kabaklaan? Parang ganun. Kabaklaan, ka-artehan, yan. Ang corny. Kala ko ba bastos? I gave it my best kasi we really needed the money. While I was working, I learned a lot. Uy, meron tayong camera doon, nakikita. Yung Actually. CCTV natin. Ayun, no. Hi tayo dun sa kabilang camera. Hi. Nakuha namin tong idea na yan kay Oprah. Totoo. Oprah sa Starbucks. Oprah sa Starbucks. Okay. While I was working, I learned a lot. Nagbago ako as a person as a leader.
Nung tapos na sa internship yung kapatid ko and landed a secure job, I decided to go back and pursue my own dreams. Nung una, it was hard. Ang hirap mag-adjust, but eventually got the hang of it. I was able to tell myself na I'm okay, na hindi karera ang buhay. Yes, fan ng Bini. Oo, Bloom. Oo. That I have my own timeline. I see my original batchmates sa campus and nothing has changed. They give me tips pa nga on how to survive third year. They're graduating bukas and I'm happy for them. Pero bakit parang may sakit sa puso ko despite saying I'm okay? Hindi matanggal sa isip ko na I could have been there. Tapos na rin sana ako. Part of me doesn't wanna go. Pero nangako na rin kasi ako sa girlfriend ko na I'll be there to support her. Yung girlfriend yung yung kinakaingitan niya. Issue. How do I stop myself from tearing up bukas? I'm going to a place where I know my heart will break. Santa Yan at Santo Atom, tulungan niyo po ako. Yeah, tapos na. Ano kayang nangyari? Oo, baka gano'n na lang. Sabihin na lang niya. Oo. Tinigil ba niya ang graduation? Yun yung gusto ko Or mangyari. natuloy ba ang graduation? Di ba ikaw, JP, hindi mo kasabay yung mga original batchmates mo? Oo, kasi delayed ako ng 1 year. Kasi nakatatlong course ako ng college. Taray. Tatlo ba? Tatlo. Geography? Biology, geography, tas film. Kasi yung mga kapatid ko, dalawa silang nursing. Tapos sabi nung nanay ko, magdoktor na lang din daw ako para magtayo kami ng ospital. Tapos nakinig ako sa nanay ko. Ayun, wala kaming ospital. Kasi nga hindi ka nag-doktor. Oo, kasi ang hirap. Pero ba't ka lumipat ng geography? Hindi ko na alam yung gusto ko noon. As in biology, after noon. Dahil nga, parang sa Baguio noon. Tapos lumipat ako ng Diliman. Tapos hindi ko alam kung ano yung course na gusto ko. Tapos nag-shift na lang ako sa kung ano yung open. Geography. And then I discovered film. Tapos parang mahirap din pala to. Para ikaw yung letter sender, but look at you now. An adobo king. Sinong gustong mauna? Si Lance po. Wow! Si Lance naka-work ko sa Marahuyo Project. Oo nga! Hindi naman siya masyadong magaling na artista. Para sa akin kasi ang cliche nung isasagot ko pero kanya-kanyang timing kasi yan. And yung mga nakikilala kong taong delayed sa school or university, sila yung pinakamasasarap kasama. Kasi parang nahasa sila ng panahon and sinubok sila talaga ng panahon legit na parang ang tagal mo nakalabas dito. So paglabas mo, parang kahit ano nang iba to sa'yo, kaya ko na to. Iyo to. Yun. Yes. Iyo to. Ganon. Ganon na lang isasabihin mo. Iyo to. Tapos yung sa case naman nung inuna niya yung kapatid niya, props sa kanya kasi parang Filipino culture yun. Feeling ko it comes sa kultura nating Pinoy na parang, sige, unahin mo muna yung kapatid. Lalo na yung panganay. Sino yung mga panganay? Totoo yun. Diba? Parang sila curse yan sa mga panganay na parang, kapag may kinita kang ganito, try mo ibigay sa kapatid mo or ikaw muna mag-giveaway. So parang ang ganda lang makita na nag-giveaway siya para sa kapatid niya. Pero ate or kuya, parang ikaw naman ngayon, like sarili mo naman. Kasi dami mo nang binigay. Tapos wala ba silang parents? Or ano ba? Parang Hindi sila in meron. good terms. Parang may judgment. Wala ba silang pera? kasi iyo to. Diba? Parang Inyo po. Inyo po to. Kasi parang tulungan niyo yung anak niyo. Ngalay na. Inano yung nursing para sa... Diba? Tay, ikaw na to. Pero ayun, parang to sum it all up, English. Parang yung mga nakikilala ko ng taong delayed and sinubok ng panahon sa loob ng university. May kasabihan tayo na madali pumasok sa university, mas mahirap lumabas. So achievement siya pag nagawa mo siya, lalo na kung matagal at na-marinate ka dun sa loob ng university. Masasabi mo na paglabas mo, akin to. Ganoin, iyo to. Tama. Si Ivan, tumawa siya dun sa madaling pumasok, mahirap lumabas. Mahirap naman talaga minsan ang lumabas. May mga bata dito. Science, biology. Pero nga, sa parents dapat yun yung Oo. May sinabi ba?
About parents, di ba meron? Meron, may daddy. Daddy Parang- ngayon tawag. Parang di Alam lang mo sila dati. in good terms, ma. Oo. Parang ganun. Yung mom and dad, hindi in good terms. Yun po ba yun? Oo, yes. Oo. Pero mo nga, gusto ko sa inyo to. Kanila yun. Daddy tawag, tapos walang pera. Daddy! Nursing ka, tapos... Ito. Mom! Baka mom! Naman. As an ate, puta, ako parang ako po yun eh. Kasi I'm also behind. Lahat ng mga batch ko po before, they're already... Ikaw ba ito nagsulat? Hindi po. Hindi naman. Pero feeling ko po kasi as long as you're in education, feeling ko you're never going to be left behind. Kasi you're still learning eh. So it's still a built-in process po. So as an eldest sibling, parang it's important din po na kahit na ba pag-iiwanan ka, at least umaabante ka rin sa ibang bagay. And that's not something to be ashamed of. Parang dapat ika-proud mo rin po yun na ginagawa mo yung ibang bagay. Kasi wala rin po talaga sa timeline yan eh. Parang kanya-kanya pong story. Ayun, be proud na lang din po na you still have more time. Buti na lang bunso ako. Panganay ka rin, di ba? Panganay. Pero si Tonet, nakipagkunahan siya sa mga kapatid niya eh. Huh? Ano? Nakapagpunahan ka daw po sa mga kapatid. Sabi ng nanay niya, Nak, isang taon muna oh. Mano! Akin to, ma! Akin to! Si Tristan. Ako po, nakaka-relate ako sa sender. Sobra kasi... Panganay ka ba? Panganay din po. Oh, shit! Pero nakaka-relate po ako in a way na yun din po yung na-feel ko recently kasi po graduation season nga. So, nakikita ko na gumagraduate niyo yung mga kabatch ko. I think siya yung letter C. Ikaw to siya. Pero ganun din po yung na-feel ko. Siguro masasabi ko na lang po is don't be too hard on yourself kasi we're all just trying to get by. May mga kailangan din tayo gawin na hindi natin maiwasan. And yeah, just don't be too hard on yourself kasi naniniwala naman ako sa fate na it will be okay na for you. Ganda. Tapusin natin yung episode. Parang okay na. Hindi na pinagsalita yung direct. Love at First Spike po sa Thanks, Iba. 8 p.m. every Friday. Napos ni Sean eh. Yes, so tayo sa bakla. Next. Actually, nakaka-relate din ako sa story as a college student. Hindi, pero what Lance said. Panganay ka ba? Bunso. Pag bunso talaga bakla. Actually, it's all about timeline, no? Yung mga kakilala kong yung mga na-delay buntis na. Ay, Go, Ivan! Ituloy mo yan! Ituloy mo yan, Ivan. Hindi. Ilabas mo na lahat ng ano mo. Iniisip ko yan, Iniisip ko yan kanina, shit, anong pwede kong sabihin bago ba sinasalita sa kanya? Kailangan may funny, ganyan. Pero yeah, wala naman yan sa timeline kung kailan ka matatapos, kung meron kang ibang prioritize. In my experience kasi, bago ko nakuha yung mga opportunities, like, di ba, as tayo, Yes. submit ka ng submit, tapos magtataka ka, bakit feeling mo nasulat mo na yung pinakamagandang nasulat mo, tapos parang, ay, ba't hindi nakuha sa Cinemalaya? Ba't hindi nakuha sa Cinema One? Tapos, 10 years kong ginagawa yun up until noong 2015, nung una kong ginawa yung first movie ko. So, hindi mo talaga alam kung kailan ka, especially pag kunyari may mga bata na mas nauuna pa sa'yo sa mag-direct. Kasi parang matanda na ako, tapos mayroong mga 22, 23, first full length na. So parang, ay, ba't ganun? Matanda ko na, pero yung mga bata mas nakakapag-direct na sila. Pero eventually, your time will come. Deads ka na para your time will come. Inisip ko rin yun. Pero hindi yun. Huwag mo i-compare yung timeline mo sa ibang mga tao. Although sometimes gets naman yung you'll feel bad lahat gumagraduate na tapos ikaw natitira ka. Normal feeling lang naman yan. Valid naman yung nararamdaman mo. Pero huwag kang mapanghinaan ng loob na tapusin yung gusto mong tapusin. And that, Love at First Spike po, every Friday. 8 p.m. Ikaw. Ako as a bunso, wala akong pakialam eh. Hindi ka na-hurt nung nag-graduate na yung mga nauna mong May line, batchmates? yung ginawa ko nga yung I'm Drunk, may line dun si Paolo, yung character ni Paolo. May line siya dun na parang yung mga batchmates niya, kumakaway-kaway na sa graduation rites, pero siya
umiinom pa rin, wala pa rin natatapos. Kaya parang yun yung pinagkunan ko na. Dahil nga yung mga batchmates ko nun, parang nakagawa na silang pelikula, nakagraduate na, ganyan. I was hurt. Wow. Sige pa, dun pa, sa gitna! Ito yung eksena na nabuyo si Sunshine na basagin yung windshield ng kotse ni Miggy. Yung boyfriend niya, played by Elijah Canlas, na pinuntahan niya sa school para ibalita na buntis siya at na si Miggy ang ama. At yun, pinagtabuyan siya at hindi inako. How are you sure that's mine? Ikaw ka ba yun talaga yung sasagot mo sa akin? Played by Maris Racal in, for me, one of the best, if not the best, performance of her career. Sa buong pelikula, bago ang eksena na to, tahimik lang si Sunshine. Oo nang oo sa coach, sa ate niya. Kung meron man siyang problema, pagkakamali, she keeps it to herself. At minsan, very unforgiving siya sa sarili niya. At sa pelikula, ito ang first time na makikita nating naglabas ng ganitong galit si Sunshine. Siguro ganun talaga. Pag naipon lahat ng galit sa puso mo, tapos hindi mo kayang ilabas dati. Kapag merong isang nagbuyo sa'yo, nag-push sa'yo, na okay lang yan, pwede mong ilabas yung galit na yan, sasabog ka talaga. At ganun ang nangyari kay Sunshine sa eksenang to. Do the honors. Pasa gitna! Sige pa, order! Human Rage, hindi niya malabas kasi nasa public space siya. Alam naman natin, sa atin, ang mga babae, hindi ine-expect na magpakita ng malaking emosyon, kundi pag-iyak, hindi ine-expect na magpakita ng galit. Hindi lang basta galit, pero rage talaga. Medyo pressured na kami sa eksena na to kasi palubog na yung araw. Tapos yung budget namin pang isang kotse lang. Added pressure yung last scene na namin bago kami mag-dinner break. At medyo nagbabadya na yung panahon. Biglang umaambon na from time to time ng araw na to na para bang mas pinupush pa kaming bilisan na. Ito yung DOP ko, si Pau Erendain. And yun, 2 cameras na yung sinet up ko. Isang frontal, isang side, isang medium, isang tight para isang take lang makuha na niya. So, sinabi ko kay Maris na kailangan niyang ibigay na lahat dito sa shot na to kasi isang beses lang namin pwedeng basagin yung windshield ng kotse dahil wala na kaming pampalit. Pag hindi namin to makuha, hindi namin to makukuha. Sabi ko sa kanya, hanggat hindi ako sumisigaw na sumigaw yung polis, yun yung hudyat na tapos na yung eksena at kailangan na niyang tumakbo, wag siyang titigil. Dito makikita mong pagod na talaga siya pero galit na galit pa rin siya. At sa sobrang bigat nung binigay niya, hindi niya napansin na nagkasugat na pala yung kamay niya kakabasag dun sa windshield. Sa eksena na to, hindi na siya si Maris Racal pero siya na talaga si Sunshine. Pero yun nga tama, parang kanya-kanyang oras kanya-kanyang panahon. Normal naman na i-question niya yung universe sa mga decisions na binibigay sa kanya na bakit yung iba meron nang na-achieve siya, parang stuck. Parang normal naman. Lalo na kapag college, di ba? Yung mga early 20s. Parang ganun talaga yung early 20s, feeling ko. Ganun talaga siya Yun ang nature ng mga early 20s. Or 20s. Napipi ko na kay Ivan. Nag-away ang 2 bunsong bakla. So anyway, ayun, everything happens for a reason. Tsaka feeling ko, magkakaroon pa rin siya ng certain advantage dun sa iba. Kasi nga, nakapag-BPO siya habang nag-aaral. Siya, di ba nag-BPO ka habang nag-aaral ka? Parang may certain life experiences. For me, madali lang kasi makita yung life successes based on cum laude or graduation, ganyan. Pero minsan, yung life successes ay di talaga nakikita or hindi siya nasusukat ng medal. Hindi siya nasusukat ng medal. Di ba? Nakagraduate nga sila. May jowa ba sila? Siya may jowa siya. Perfect. Oo nga, meron siyang girlfriend. Kasi yung girlfriend niya, naiingit siya doon. Baka nag-break na sila. Okay na yun? Oo. Pagsapan na natin yung series nila. So, napag-alaman ko, kwento to ni Ivan. Talagang pinitch niya to. Tama ba? Yes. Kaya akala ko as in true to life. Inspired? Wow, kumaka-inspired. Yeah. Ikaw ba si Emilio dito? Oo, straight siya Yeah, para siyang major what if nung bata ako na parang kung merong isang straight person na sumali sa all queer na team,
paano siya mag-a-adjust somehow o tatanggapin ba siya nung isang queer community. Kasi nung time ko, may isang straight guy na sumali pero parang nag-quit siya kasi parang naasa siya laging bakla. So, nag-quit siya nung time na yun. So, parang iniisip ko, paano kung wala siyang choice, kailangan niyang mag-adjust. So, parang dun lumago yung idea nung love at first sight. Oo nga kasi kapag volleyball, no? Parang kapag may lalaking galaro ng volleyball, bakla agad. Yeah. Kasi nung usot, yung time natin yung usot, basketball, parang pag basketball, sila Michael, napapag-alam Michael Jackson. Michael B. Jordan. Michael B. Jordan. Diba? Parang usong-uso yung NBA, si Michael Jordan. So parang yung basketball nun, parang, the cool kids, lahat kami. All boys school ako eh. So parang very laki nung discrepancy sa mga straight sports. Doon sa yung mga bakla na gusto maglaro pero parang wala silang mapuntahan. Up until wala namang straight guy, quote-unquote, na naglalaro ng volleyball. So yung napansin ko na puro lahat ng mga bakla, yun yung nilalaro. Kasi parang doon napunta. Kaya nabansagan yung volleyball. Well, doon sa school na nag-aral ako na parang pag volleyball, dyan yung mga bading. Pero sa amin noon, elementary, pag ayaw mag-basketball, Scrabble yung nilalaro. Sobrang powerful. Hindi volleyball. So, pero dito sa Love at First Spike, meron ding girls volleyball team. Co-ed. Yes. Oo. Yes. Pero paano yun? Paano yung development ng kwento na merong girls tapos merong guys team? Well, yung focus talaga nung season is dun sa boys volleyball team. Nagkataon lang din na yung captain ball ng girls volleyball team, si Farah. Pinsan niya kasi yung captain ball nung boys volleyball team na tinutulungan niyang mabuo yung team. And yung character ni Emilio, si Unon, nawalan siya ng sport. Matagal ng crush ni Farah, si Uno. Pinipilit niyang isali dun sa group ng boys volleyball team. Ang hindi niya alam, may history siya with Sean's character. It's a love triangle. Oh my God! Best friend. Childhood best friend. Childhood best. Naku, best friend. Wala yan. Kasi never ang bully, ang villain. Tapos yun ang kunento, di ba? Nasa editing. Kinuwento ni Ivan ang 2 episodes or last 2 episodes, si Bentol ang mag-edit. Buti Parang may time. kulang pa, kulang pa ang kanya in-edit. Kinuha pa. Tsaka unsum yung casting. Ba't diba? Parang sino yung mga kasama nyo pa? Si Gonzales. Si Jude Hinumdum, Sky Kison. Nick Girualio. Universe Ramos. Nick Del. Si Nick. Binsoy na Mocha. Dylan Iturralde. Si Meryl nga, oo. Meryl Streep. Yeah. Meryl Streep Soriano. Yeah. Kaya na-delay yung Devil Wears Prada. Oo. Wait lang, ang hirap mag-direct ng ang daming volleyball team. Dapat next time chess na lang. Nakaupo lang, no? Ang hirap nun, ma. Sobra. As in, so, ito yung pinakamahirap na trabahong pinukpok ko sa ulo ko. Kasi nung pinipitch ko siya, ang yabang, hindi masama yabang, pero parang yung idea is, bakit kaya walang gumagawa ng mga sports series or sports movies? Kasi nga diba yung kinalakihan natin, Mighty Ducks, Little Giants, diba? Parang maraming mga ganun. Slam dunk. Diba? Yun yung kinalakihan. So parang ngayon, bakit kaya hindi ginagawa? Tapos nung nag-greenlit siya ng I Want, tapos nung ginagawa na namin. Kaya. Noted. Pero yung mga binigay mo sa kanilang position, yun talaga yung position yun nung nagva-volleyball pa kayo? Yes, me too. Siya hindi. Oh, yes. Inaral ko po. Setter po yung... Setter yung sa kanya. Ano ba yung mga positions? Forward. Charing. Bangko. Waterboy. Ako po libero. Siya po yung player na usually siya yung smallest sa team and pinakamaliksi. So siya yung kuha ng first ball and tagahabol ng third ball or second. Basically, tagahabol ng bola. Ilan ba yung bola sa volleyball? 8, direct. 8. Pero yun, siya yung makikita niyong nagda-dive-dive, nagpa-pancake. Ganyan. So, kumbaga saling ket-ket, ganon. Uy! Parang hindi. Grabe siya. Pero ano siya, defense specialist siya. Yes. Kasi nung time ni JP, wala pang libero. Wala pa. Yung patentero kasi ako yung nasa gitna lagi. Ay, ako yung sinasabi na sa'yo to. So, ako yung last na papalo. Ito. Yung spiker po outside header sa
left side. Eh, nag-isip pa ako. Ayun po, siya po yung taga-tapos ng points ng rally. Third ball. And usually po, iba-block yan. So, dapat malakas. And then, sa setter naman po, siya yung parang nag-iisip ng play ng team nila. Kasi usually siya po yung second ball. So, first ball po is the libero. Siya po yung mag-receive. Then, sa set ng setter dun sa open nito. Mind game. Or the Kuha mo? Yeah. Ikaw naman. Position ko, charing. Hindi, ano... Hindi, dati nga, ano yung position mo? Sagutin mo yan! My favorite position. Ano? And then, nung time kasi nga natin, wala pang mga labels na ganyan. Totoo ba? Yung first Sa harap six. ka. First six, oo. Correct, lahat kailangan marunong kang mag-receive, marunong kang mag-toss, marunong kang mag-spike. And then medyo maliit ako, hindi ako spiker dahil hindi ko abot yung net. Napapansin ko, lagi akong parang tagahabol. So feeling ko, baka libero yung tawag sa akin noon. Pero dati lahat kailangan marunong ka. Akala ko ba bakla tawag sa'yo nun? Bakla iyo to. Bakla iyo to. Bakla ikaw na. Habol box. Ikaw ba naglalaro ka nga ng volleyball? Hindi. Hindi ka spiker? I'm the coach. Pero may volleyball kami nung high school. Pero hindi na para laruin ko. Okay na ta. Hindi, sa casting. Gano'n ka-importante na yan yung nabigay na role sa'yo? Parang dito sa Love at First Spike, parang hindi token character si Diamond. And first time ko nakagawa ng series na pinapakita talaga yung struggles ng trans folks. Yung discrimination, yung pati paggamit ng CR. Basta madami pa kayong makikita sa mga susunod na episodes na kakaharapin ni Diamond na parang dati akala ko, umaarte lang ako para, bukod sa kumita ng pera, para ma-share yung talent ko, ganyan. Pero hindi, nakaka-influence na pala ako. And may bigat yung responsibility ngayon kasi kung ano ipapakita mo, parang they might take it against you. So might as well do your best or galingan mo in every aspect of whatever's given to you. Ayun. Tapos, bilang isang trans woman din, dito sa series na to, hindi siya sexualized. Hindi din siya fetishized. Ano lang siya, smart lang siya, tapos ganda-ganda lang siya, ganun. Tapos, yung smoothing, Jerry. Ganda lang. Tapos, sassy lang siya, pero nagka-clapback siya sa mga bullies niya. Makikita niyo yun sa mga susunod na episode. Oh, kasi interesting kasi 'di ba, ang team mo yung boys. Opo. Eh 'di ba sobrang ingay din ng trans women in sports Yes. tsaka trans men. Pero dito parang hindi siya masyadong parang hindi siya masyadong Iyo yan. hindi siya masyadong dinikdik talaga. Mas nag-focus dun sa struggles ng trans women in general. Sa parang setting na kung saan itatry niyang i-navigate yung gender identity niya with the help of the barkadas. Pero siguro, in time, magiging ready tayong puntuhin or harapin yun nga, trans women in sports. Tapos, mas malaking issue. Oo, mas mabigat yan sila. In schools as well. So, ayun. Kahit ba hindi maalam sa volleyball, ma-enjoy nila at maintindihan nila? Sobra, yes. Hindi siya kailangan na may alam ka sa volleyball para mag-gets. Kasi volleyball yung milieu, pero yung mismong kwento, parang magro-rotate talaga doon sa team. Kung ano yung pinagdadaanan ng team at kung paano mag-a-adjust tong team na to sa isang tao, isang lalaki na feeling nung character ni Jared manggugulo sa kanila. Doon sa piece na binuo niya para doon sa mga bakla at sa mga queer na kids na walang mapuntahan. Tapos merong straight guy na parang manggugulo. Parang yun yung feeling ng character ni Jared. Pero nung nakita niya, nag-topless eh. Doon sa trailer eh. Parang manggugulo pa ba to? Sige, ako bilang last question sa kanila. Ano ang favorite maparating na episode? Kasi ngayon, episode 4. Parang kailan ba kayo nag-premiere? June 20. June 20. Yung episode 6. Yung episode 6. Maganda yung episode 4 pero for me yung episode 6 yung pinaka masakit. Oh my God, may mamamatay? Masakit. May mabobotom. So, 15 minutes na lang talaga itong episode. Ilang
episodes nga ulit? 8 episodes. Parang feeling ko laging nasa 6 and 7 yung pinaka, nakakaiyak. Yun yung episode na masaya nagsimula, tapos parang ano nangyayari? Tapos yun din kasi yung first game playoffs. So, yun yung day na naalala kong sinushoot ko. Tapos nagbabanyo ako. Siyempre, hindi nila alam yun. Nagbabanyo ako, tapos umiiyak ako sa hirap. Umiiyak ako. Bakit ko ba sinulat to? Bakit ko pinayagan na isulat to? Kasi very detailed eh. Kailangan sumasakto yung serve, yung spike. Tapos buong araw, literal. Buong araw sila naglalaro. So, minsan naaawa na ako sa mga bata kasi syempre, paulit-ulit nilang ginagawa. Ay, finale. Finale. Sa 6 po kasi may heartbreak. Na-bottom nga. Or, nag-ready siyang mabottom, tapos bilang, ay, tap ako. Sinong pipiliin ni Emilio sa dulo? Si River. Ba yan? Ako po, siguro po 7 and 8 po talaga. Feeling ko po besides the finale and may pagka-ending talaga, ano po kasi yung preparation po namin for our acting scenes. Iba rin po talaga yung connections na na-build po namin sa isa't isa. Tagos po sa puso ko po yun eh. Hindi ko po makakalimutan yung pagbitaw ng linya. So it's meaningful in a way. Kasi sana maramdaman niyo po yun kapag pinanood niyo, diba? Anong linya yon? I almost died too. Ay? Oh, yung ganda. Ay, ba't di namatay? Ba't almost lang, no? Para may season 2. Ako siguro episode 6. Kasi papakita doon yung may isang bagay na ipapakita na lahat ng trans nene or kahit queer kid sa high school, mag-resonate sa kanila. Parang parang shared experience sila na mararamdaman nila, wait, nangyari din to sa akin. Tapos pinapakita na ngayon sa TV. And parang mahahasa din yung empathy and sympathy nyo towards trans folks dahil dun sa mangyayari. Tapos mapapa-hashtag protect the dolls kayo. So, ayun. Bakit important na may mga ganitong palabas at bakit important na mapanood siya ng mga tao? When I was growing up, wala akong ganitong klaseng story na napapanood. Hindi ako nakarelate. Mas nagre-relate ako sa straight. Yung mga straight, yun naman laging mong napapanood. So I think kaya siguro importante yung ganitong mga kwento kasi meron mga bata na pwedeng makapanood. Or not just mga bata, yung mga taong still struggling. At pag napanood nila to, maiisip nila o mararamdaman nila na may karamay sila. Feeling ko kasi yung Love at First Spike is a big hug to everybody, not just the LGBTQIA community, but to everybody na ang goal lang naman talaga ng Love at First Spike ay makita na lahat tayo pantay-pantay at we can actually work together whether you're straight or you're from the LGBTQIA plus community. So yun naman yung pinaka-essence nun. And thank you. Galing naman. Ganda! Parang na-practice eh. Go, Sean. Siguro po to add to that, yes, it really is for the LGBTQIA plus the youth po. Siguro kasi I really love how our story doesn't just treat their story as a punchline or a side story. Talagang it really puts them up front and center. Na ang main character ay isang out and proud member of the LGBTQIA plus community. And you rarely see that sa mainstream media. So that's a big step po. Ako naman po, parang this is for my sister. She's 10 years younger than me po. So I hope na pag napanood niya po, like as a 12-year-old po, may matutunan po siya. And for my friends din po who are trans, pansexual, and who are still questioning, talagang witness ko po yun, college po kami, tapos parang ang sentence ender niya po palagi is, bakla kasi ako ganyan. Ayoko po kasi yun yung sentence ender niya. Gusto ko yun yung nagsisimula ng sentence. Bakla ako end. So, ayun po. I really believe in those people and I owe this to them. They give color po talaga sa buhay ko kasi since nagpa-pageant din po ako, parang sila po talaga yung kulay ng lahat, kung bakit ako maganda, kung bakit ako expressive sa ginagawa ko. And ayun po, I feel like with
with this story and series, sana po mabigyan na po natin sila ng spotlight sa mainstream na makapagkwento, makapaggawa ng film, and bumida po. Ayun. Ganda. Contestant number 4. Oh my God. So pressured right na, Cherry. Para sa akin na siguro para to sa younger self ko. And para to sa sarili ko nung nagta-transition pa lang ako. Kasi akala ko nung una, walang sa theater kasi ako galing talaga. And nagta-transition ako, akala ko wala na ako magiging roles. And akala ko hindi na ako mabubook, hindi na ako ma-hire. Pero gusto kong i-highlight dito na kailangan mapanood to, lalo na ng trans youth. Emphasis on that. Kasi meron, kaya at pwede. Kasi hindi ko akalain dati na pwede ako maging leading lady. Tapos ngayon, nangyayari na siya. Manood kayo ng Walang Aray. Yes! Manood kayo ng Walang Aray sa August to October. Na parang dati, dinidilulo ko lang yung sarili ko na, oh my God, parang ang ganda niya. Parang gusto kong maging siya someday. Tapos never in my freaking mind na nag-cross na parang mako-consider ako as Julia na role. So tapos dito pa sa Love at First Bite, hindi rin sumagi sa utak ko na ipapakita yung mga pinagdaanan ko personally. Papakita ni Direk Ivan na parang, sige, pakita natin to. So important na mapanood to ngayon ng tao, lalo na ng mga trans nene, trans totoy, na parang kaya, posible, and malayo pa, pero ang layo-layo na natin. Yes, ipakita mo kung sino ka. Iyot ko. Ganda. Oh, inyo na to. Yes. Ang galing. Congrats, guys. Congrats, Salamat guys. So, every Friday, 8 p.m. sa bagong I Want. Yes. The newly and improved. Yes. Congrats, guys. Thank you, Direk. Thank you so much. Thank So, you. nag-end dapat first spike sa I Want. Yes. Ayan. So, sa mga brands dyan, baka naman you like to partner with us, feel free to email us ng walangkwentangpodcast@gmail.com. And if you like this episode and podcast, please follow us on Spotify and also like and subscribe ang Walang Kwentang channel. 30,000 plus na yung ating subscribers. So, Yes. thank you guys. And if you want to be part of our live recordings via Zoom, punta kayo sa angwalangkwentangpodcast.com and be a VVIP. Hindi pa namin naasikaso yung Ang Walang Kwentang Classroom, pero ayusin na namin kasi may napili na kaming Yes. classroom. Ang Walang Kwentang Volleyball. Thanks guys. Thank you, Follow na guys. kami at AWKP Stuffs. Nandun Yes. lahat ng ganaps. At basta _____ cafe. Yes, 4. Thanks, guys.